Maligayang pagbalik sa'yo. Sana'y magkakasama ka ng iyong pamilya sa isang masayang araw. Ngayon, magsimula tayo sa kwento. Ang unang liwanag ng araw ay dahan-dahang sumikat at tumago sa ibabaw ng ilog Pasig. Binabalot ang tubig nito ng mga gintong linya ng sikat ng araw. Malinis ang hangin at ang mga ulap na hamog ay kumapit pa sa mga dahon ng puno at sa mga bubong ng mga kubo sa tabi ng ilog. Ang tunog ng mga ibon na umaawit at ang mga sanga ng mga puno na yumuyugyog sa hangin ay bumuo ng isang tahimik na himig na nagpaparelax. Sa tabi ng ilog, nakaupo si Kiko, isang batang 13 taong gulang na kayakap ang mga paa at pinipili ang mga piraso ng kahoy na itinapon ng tubig. Ang kanyang maitim na buhok, matalim na mga mata, at ang kanyang maliit na mukha ay palaging may mga tanong. Laging naglalaman ng kuryosidad si Kiko ay parang isang bahagi ng ilog na mahal niya. Kasama niya ang kanyang Lola Rosa sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan kung saan ang lahat ng bagay ay puno ng alaala. Isang tahimik ngunit masaya at puno ng pagmamahal. Si Lola Rosa, isang maliit ngunit malakas na babae na may mga kamay na magaspang dahil sa mga taon ng pagtatrabaho sa hardin at pangangalaga ng ilog, ay laging nagpapaalala kay Kiko. Mag-ingat ka anak, maganda ang ilog, ngunit marami rin itong mga lihim. Tumango si Kiko, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Ang kuryosidad na tuklasin ang mga bagay na naroroon sa kabila ng ilog, kung saan sinabi ng kanyang lola na hindi para sa mga batang tulad mo. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumubog sa likod ng mga puno, isang lumang balsa ang dumaong sa tabi ng ilog. Nakasakay dito ang isang lalaking hindi kilala na nagsusumikap na magtulungan upang hindi malunod. Payat balat ay sunog ng araw at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may halong takot at pag-asa. Siya si Tomas, isang lalaking kamakailan lang ay nakatakas mula sa sapilitang paggawa sa lungsod, may bitbit na ilang gamit at mga piraso ng tela at isang lumang backpack. Ang ilog ay ang tanging daan niya patakas mula sa mga mang-aalipin. Lumapit si Kiko ng maingat, puno ng kuryosidad, ngunit nag-aalangan. Dahan-dahan, ang lalaki ay nagtanong, "Anak, maaari mo ba akong tulungan?" May kakaibang kilig na pumasok sa puso ni Kiko. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga mata ni Tomas na puno ng pagod ngunit may matibay na determinasyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito ay isang pagkakataon para gumawa ng isang malaking bagay upang lumabas mula sa kanyang maliit na mundo. Habang magdamag, hindi nakatulog si Kiko. Sa kanyang banig sa maliit nilang bahay, naririnig niya ang tubig na dumadaloy, ang tunog ng kuwago mula sa malayo, at ang mga pag-iisip tungkol sa kalayaan sa mundong wala pa sa kanya at sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga bayani at mga naglalakbay na palaging bumabalik sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat, gumawa ng isang matapang na desisyon si Kiko. Susundan niya si Tomas at sasakay sa lumang balsa na bumabaybay sa ilog Pasig. Magsisimula ng isang paglalakbay na hindi alam kung saan pupunta. Dahan-dahang tinawag ni Kiko ang kanyang lola. "Lola, kailangan ko munang umalis saglit upang makita ang mundo sa labas. Babalik ako." Tiningnan lamang siya ni Lola Rosa. Ang mga mata ay puno ng malasakit ngunit may halong pangambang nagmumula sa pagmamahal. Hindi nagsalita, ngunit inilagay ni Lola Rosa ang kanyang kamay sa balikat ni Kiko, tila ipinapaabot ang lakas at tiwala. Habang ang balsa ay dahan-dahang umuusad sa ilog, naramdaman ni Kiko ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang mukha. Ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng araw. Ang mga ibon ay lumilipad sa ibabaw ng kalangitan at ang puso ni Kiko ay puno ng kaba at kasiyahan. "Makakakita ako ng ibang buhay, isang buhay na magiging akin," bulong ni Kiko. Dahan-dahang iniwan ng balsa ang pampang. Nilisan ang mga pamilyar na tanawin at pumasok sa isang malawak na mundo na puno ng mga lihim, hamon at mga kwento na hindi pa nasusulat. Ang ilog Pasig
ay hindi lamang daan, ito ay isang pintuan patungo sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Kinabukasan, ang araw ay dahan-dahang pumasok sa pagitan ng mga dahon ng puno, nag-iiwan ng mga sinag na kumikislap sa ibabaw ng tubig. Ang lumang balsa ay bahagyang nanginginig habang sina Kiko at Tomas ay nagsusumikap na itama ang direksyon. Ang malamig na tubig ay tumama sa mga kamay ni Kiko, nagdudulot ng halo-halong takot at kasiyahan. Ngumiti si Tomas, malumanay. "Huwag kang mag-alala, Kiko. Ang pagpedal ng balsa ay parang pagsunod sa ritmo ng tubig. Kung makikinig tayo sa ilog, ituturo nito sa atin ang tamang daan." Naglin si Kiko, inilapag ang paddle sa tubig. Sa umpisa, medyo magulo. Ang balsa ay nauurong. Ngunit sa bawat paghampas ng paddle, natututo siyang sumabay sa agos ng tubig. Ang araw ay pumapawi ng init sa kanyang likod. At ang tunog ng alon na tumatama sa balsa ay parang isang himig ng paghupay. Unti-unting pinapalambot ang kanyang kaluluwa. Ang balsa ay dahan-dahang dumadaloy sa pasig na pinalilibutan ng maliliit na nayon. Pinagmamasdan ni Kiko ang mga bahay na yari sa kawayan, ang mga batang naglalaro sa pampang, at ang mga tao na naghahanap buhay bilang mga mangingisda, nagtitinda ng prutas o naglalako ng mga lambat. Nakita nila si Aling Nena, isang matandang babae na malumanay na naguhugas ng gulay sa tabi ng ilog. Ngumiti siya. "Kamusta mga anak? Tumigil kayo at magpahinga. Mainit ang araw." Sumagot sina Kiko at Tomas. At tinanggap ang mga hinog na manggang ibinigay ni Aling Nena. Ang tawa ni Aling Nena at ang amoy ng matamis na prutas ay nagpasaya kay Kiko na parang nakaramdam siya ng init ng mundo sa labas, kakaiba sa mahigpit at monotonous na buhay sa maliit nilang bahay sa tabi ng ilog. Ngunit hindi lahat ay mabait. Ilang tao, mga lalaki na may mga nakatagong pangarap at laging nakatingin sa backpack ni Tomas, ay nagdulot ng kaba kay Kiko. Isa sa kanila ay ngumiti ng bahagya. Bago humarap at umalis, nag-iwan ng konting kababaan ng pakiramdam. Natutunan ni Kiko na ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad at pag-iingat. At hindi lahat ng tao ay nais ng mabuti para sa iba. Sa buong paglalakbay, nagsimula si Kiko na maglaan ng pansin sa mga tunog sa paligid. Ang tunog ng tubig na dumadaloy sa ilalim ng balsa, ang maliliit na alon na tumatama sa pampang, ang huni ng mga ibon sa mga sanga, at paminsang tunog ng mga palaka mula sa mga talahib. Bawat tunog ay may sarili nitong ritmo, ang ritmo ng ilog Pasig. Habang si Kiko ay nakikinig ng mabuti, ang kanyang isipan ay unti-unting naging tahimik at ang lahat ng kanyang mga alalahanin at takot ay unti-unting nawala. Tulad ng hamog sa umaga, napagtanto niya na ang ilog ay hindi lamang daan, ito ay isang guro na nagtuturo sa kanya kung paano maging mapagpasensya at makinig. Dumating ang dapit hapon, at habang ang araw ay lumulubog sa kanlurang bahagi ng langit, ang balsa ay umabot sa isang maliit na puok na buhangin sa pampang. Pinagmamasdan ni Kiko ang kumikislap na tubig sa ilalim ng araw ng hapon. At naisip niya ang isang mahalagang bagay. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pagpunta saan mo gusto, kundi tungkol din sa pagiging handa at responsable para sa sarili at sa kasama mo sa paglalakbay. Tiningnan ni Tomas si Kiko at ngumiti ng malumanay. Ang bawat paglalakbay ay may itinuturo sa atin. Tandaan mo, Kiko, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa ating mga puso. Tumango si Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay simula pa lamang at ang mga hamon, pati na rin ang mga kwento ng misteryo sa Ilog Pasig ay naghihintay sa kanila. Ang balsa ay tahimik na dumadaloy kasama ang dalawang batang tao sa isang malawak na tubig, kung saan bawat alon, bawat pakpak ng ibon ay nagkukwento ng kanilang sariling kwento, tahimik, ngunit puno ng pag-asa. Ang lumang balsa ay dahan-dahang umuuga habang dumadaloy ito sa Ilog Pasig papalapit sa isang makapal na kagubatan. Ang mga matataas na puno ay abot ang kanilang mga sanga
sa ibabaw ng tubig, nagsasanga-sanga at bumubuo ng mga anino na kumikislap. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga butas ng mga dahon, nagiging mga tuldok ng liwanag sa ibabaw ng tubig, parang libu-libong maliliit na mga hiyas. Punong-puno ng kuryosidad si Kiko. Ang mga mata niya ay kumikislap. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa loob ng kagubatang ito. Nagbigay babala si Tomas. Mag-ingat ka, Kiko. Maganda ang kagubatan sa tabi ng ilog, ngunit puno rin ito ng mga misteryo. Basta't makinig ka at igalang ang lahat ng bagay sa paligid, magiging ligtas tayo. Tumango si Kiko. Mahigpit na hawak ang paddle, handang-handa na sa isang bagong paglalakbay. Habang ang balsa ay unti-unting dumadaloy papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, napansin ni Kiko ang mga kakaibang marka sa pampang, mga batong magkasunod, mga kaliskis sa katawan ng mga puno, at mga pira-pirasong banga na bahagyang nakalubog sa putik. Tumahimik si Tomas, kumuha ng isang piraso ng banga at sinabi, "Tila may mga tao nang nanirahan dito o nagtaguyod ng mga yaman. Baka ito'y isang lumang kayamanang nakatago o isang kwento lamang ng mga nakaraan." Nagmumuni si Kiko. Ang mga imahinasyon niya ay nagsimula ng maglakbay. Sa kanyang isipan, ang mga maliit na yungib sa ilalim ng mga puno ng niyog at ang makapal na mga dahon ay naging mga lihim na yaman na maaaring naglalaman ng ginto, alahas o mga kwento na hindi pa nasusulat. Ang tunog ng mga ibon at ang alon ng tubig ay bumubuo ng isang mahiwagang atmosfera, ngunit ito'y malumanay na nagpapagaan sa kanyang loob, habang ang kaba at kasiyahan ay nagtutulungan sa kanyang puso. Lumakad si Kiko at Tomas mula sa balsa at naglakad-lakad sa pampang. Nakita nila ang mga maliliit na nilalang, bawat isa ay may simbolismo. Isang maliit na squirrel na tumatalon mula sa mga sanga, isang kawan na mga ibon na lumilipad sa kalangitan, at ilang isda na tumatalon mula sa tubig at bumabalik. Bawat nilalang ay tila isang bahagi ng isang kwento, isang simbolo ng kalayaan, kahusayan at kuryosidad. Tahimik na pinagmamasdan ni Kiko ang mga ito, nararamdaman ang koneksyon niya sa kalikasan sa paligid. Dahan-dahan niyang natutunan na ang mga maliliit na nilalang na ito ay malaya, ngunit kailangan ding maging maingat at matalino tulad ng kanyang sarili sa kanyang paglalakbay. Habang ang hapon ay dumaan at ang araw ay nagsimula ng magbabadya ng dilim, si Kiko at Tomas ay nakaupo sa tabi ng ilog, nakasandal sa isang matandang puno. Nagkwento si Tomas kay Kiko ng mga kwento tungkol sa kanyang kabataan, mga pagkakamali at mga aral na natutunan niya. Ikinukwento rin ni Kiko ang tungkol sa kanyang lola, ang kanilang maliit na bahay sa tabi ng ilog at ang kanyang mga pangarap na makapunta sa malalayong lugar, maging malaya tulad ng mga ibon na lumilipad sa kalangitan ng Manila. Puno ng tawanan at tahimik na mga sandali, pinapakinggan nila ang mga tunog ng kagubatan, ang kaluskos ng mga dahon, ang tunog ng mga alon na dumarapo sa pampang at ang huni ng mga ibon mula sa malayo. Bawat tunog ay may sariling kwento na nagpapalalim sa kanilang pag-unawa ng tapang, pagkakaibigan at kalayaan. Tumingin si Tomas kay Kiko, ang boses ay puno ng kabighanian. "Nakita mo ba, Kiko? Ang bawat sandali sa ilog, bawat nilalang, bawat tunog ay nagtuturo sa atin ng aral. Ang mahalaga ay makinig at tandaan." Tumango si Kiko. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan, ngunit sabay ng mga pangarap. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pagdaan sa mga ilog at kagubatan, kundi isang paglalakbay ng pagtuklas ng sarili, kung saan matututo siyang maging matapang, mag-ingat, at kumonekta sa mundo sa paligid. Ang balsa ay muling umuuga ng dahan-dahan. Dinala sila ng ilog patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang bawat sanga, bawat tuldok ng liwanag ay nagtataglay ng mga lihim na naghihintay kay Kiko at Tomas na tuklasin. Ang lumang balsa ay dahan-dahang dumadaloy sa ilog Pasig, dumadaan sa mga liko-liko ng kagubatan sa tabi ng ilog. Ang liwanag ng hapon ay kumikislap sa ibabaw ng tubig,
bumubuo ng mga tuldok ng gintong liwanag. Nakatingin si Kiko sa unahan at biglang nakita niya ang dalawang tao na nakatayo sa pampang. Mukhang kakaiba sila. Makulay ang mga kasuotan, may malalapad na sombrero at may ngiti na puno ng lihim. Si Tomas ay nagikting ang noo at si Kiko ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kabang, ngunit hindi niya matukoy kung bakit. Isa sa kanila ang lumapit. Ang boses ay matamis tulad ng pulot. "Kamusta mga bata? Gusto ba ninyong magpalit ng mga bihirang bagay para sa ilang totoong pera?" Pinikit ni Kiko ang mata at si Tomas ay maingat na tumayo sa likuran. Hindi alam ni Kiko kung paano dapat tumugon, ngunit ang natural na pakiramdam ng pag-iingat ay dahan-dahang bumangon. Ang dalawang lalaki ay nagpakilala bilang sina Mang Ruel at Mang Lando na nagbibili at nagbebenta ng mga lumang kayamanang mula sa iba't ibang lugar. Tinuro nila ang backpack ni Tomas kung saan nakalagay ang ilang maliliit na bagay na nakuha ni Tomas mula sa kagubatan. "Malaki ang halaga ng mga ito. Ipakita ninyo sa amin at bibigyan namin kayo ng maraming pera." Naging curious si Kiko, ngunit agad niyang napansin na may mali. Ang dalawang ito ay masyadong madaldal, ngunit ang mga mata nila ay palaging nagmamasid sa paligid, parang may tinatago. Humugot ng malalim na hininga si Tomas at mahina niyang binalitaan si Kiko. "Tandaan mo, Kiko, hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay kaibigan. Mag-ingat sa mga pangako nila." Sa isang sandali, pinagmamasdan ni Kiko ang bawat galaw. Ang kanilang mga mata, ang mga ngiti, ang tono ng kanilang boses, at ang paraan ng kanilang pagtitig sa mga bagay. Napansin niya na sina Mang Ruel at Mang Lando ay nagsusubok magmanipula gamit ang matamis na mga salita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Humugot ng malalim na hininga si Kiko at nagsalita. "Pasensya na po, wala po kaming ibebanta. Salamat po." Nagulat ang mga manlilinlang, ngunit pilit nilang pinanatili ang kanilang peking kabutihang loob at umatras sa katuluyang umalis. Sinundan ni Kiko ang kanilang mga anino habang unti-unting nawawala ang mga ito sa kagubatan at naramdaman niyang magaan ang kanyang pakiramdam, puno ng kasiyahan. Inilagay ni Tomas ang kamay sa balikat ni Kiko. "Ngayon, natutunan mo na ang isang mahalagang aral. Ang katalinuhan at ang pag-iingat ay tutulong sa iyo upang malaman kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. At habang nagpapatuloy ka sa ilog na ito, marami ka pang makikilala tulad nila. Laging makinig, mag-obserba at manatiling matatag." Tumango si Kiko. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Naiintindihan niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lang tungkol sa pagtuklas ng kalikasan, kundi pati na rin sa pagkatuto kung paano makilala ang mga tao at kung paano haharapin ang mga pagsubok nang hindi nagpapadala sa pandaraya o takot. Ang balsa ay patuloy na dumadaloy. Ang tunog ng tubig na dahan-dahang tumatama sa pampang ay parang tibok ng puso ng ilog na nagpapaalala kay Kiko na bawat paglalakbay ay may aral at ang katalinuhan at ang pag-iingat ay susi upang magpatuloy sa pag-abot ng mga pangarap. Ang balsa ni Kiko at Tomas ay dumadaloy sa ilog Pasig. Ang liwanag ng takip-silim ay ginugol ang mga puno ng ginto. Sa malayo, sa pampang, nakita nila ang isang batang lalaki na sinusubukang ayusin ang isang sirang maliit na bangka. Ang batang lalaki ay halos kasing edad ni Kiko, magulo ang buhok at malutong ang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kuryosidad. Nag-wave si Kiko at tinawag. "Kamusta? Kailangan mo ba ng tulong?" Tumingin ang batang lalaki pataas. Medyo nagulat at pagkatapos ay ngumiti. Oo, ako si Andoy. Salamat. Sira ang bangka na ito. Hindi ko kayang ayusin mag-isa." Pumitik si Tomas ng balikat at ngumiti ng malumanay. "Pati kami ay nasa aming paglalakbay. Gusto mo bang sumama sa amin ng kaunti?" Tumango si Andoy. Ang mga mata ay kumikislap ng saya at kuryosidad. Tatlo silang nagpaddle ng balsa, nagkukwentuhan, nagbabahagi ng mga simpleng kwento ng buhay. Ikinukwento ni Kiko
ang tungkol sa kanyang lola, sa kanilang maliit na bahay sa tabi ng ilog, at ang kanyang mga pangarap na maging malaya at maglakbay. Si Andoy naman ay nagkuwento ng kanyang pamilya, ang mga pagsubok sa buhay at pagtulong sa kanyang mga magulang. Ngunit nagsalaysay din ng mga masasayang araw ng tag-init kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Tomas ay nakikinig. Paminsan-minsan ay binabahagi ang mga kwento ng kanyang kabataan, mga pagkatalo at mga aral na natutunan. Ang mga tunog sa paligid, ang dahan-dahang pag-alon ng tubig, ang huni ng mga ibon mula sa mga sanga, at ang kaluskos ng mga dahon ay nagbigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Parang isang kwento sa gabi na nagpaparamdam kay Kiko ng init at kaligtasan kahit na sila'y dumadaan sa malawak na ilog. Napansin ni Kiko na sa pamamagitan ni Andoy natutunan niyang pahalagahan ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Katapatan, palaging magtulungan sa gitna ng mga pagsubok, kabutihan, pagpapahalaga at pag-aalaga sa kapwa. Kalayaan, ngunit hindi nakakalimot sa mga responsibilidad sa mga kaibigan at sa mga tao sa paligid. Tumingin si Tomas kay Kiko at Andoy. Ang boses ay malumanay. Ang mga ganitong paglalakbay ay magtuturo sa inyo ng maraming bagay. Ngunit ang pinakamahalaga, matututo kayong mapanatili ang inyong mga puso, magpakatotoo at tulungan ang isa't isa. Tumango si Kiko. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Napagtanto niyang ang pakikipagsapalaran ay hindi lang tungkol sa pagtuklas ng kalikasan, kundi pati na rin sa pagtuklas ng mga tao at ng tunay na pagkakaibigan. Habang ang gabi ay dumating, tatlo silang umupo sa balsa. Tinitingnan ang kumikislap na tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagkukwento sila ng mga masasayang kwento, mga pangarap na malayo, at mga alalahanin na hindi nila pa naipahayag kanino man. Ang balsa ay dahan-dahang umuuga, ang tunog ng alon na dumarapo sa pampang at ang mga tunog ng kagubatan at ilog ay nagsanib upang maging isa. Nararamdaman ni Kiko ang malalim na koneksyon kay Tomas at Andoy, isang ugnayan na lumalampas sa edad, karanasan at kalagayan. Magkakasama tayo palagi, tama ba? Bulong ni Kiko. Tama, sagot ni Tomas, at palagi tayong magtutulungan sa bawat paglalakbay. Ang Ilog Pasig ay dumadaloy ng tahimik, dala-dala ang mga kwento ng tatlong tao, mga aral ng pagkakaibigan, katapatan at kabutihan. Isang mahalagang karga para sa mga susunod na pakikipagsapalaran. Ang balsa ni Kiko at Tomas ay dahan-dahang dumadaloy sa Ilog Pasig sa isang tahimik na hapon. Ang asul na kalangitan ay biglang naging abong-abo at ang mga madidilim na ulap ay dumarating mula sa kanlurang bahagi. Naramdaman ni Kiko ang bigat ng hangin at ang malamig na halumikmik ay dumampi sa kanyang balat. Tumingin si Tomas sa langit. Ang boses ay malalim at puno ng kabigatan. Malapit na tayong makaranas ng malakas na ulan. Maghanda ka, Kiko. Ang bawat pagsubok sa ilog ay magtuturo sa iyo ng aral. Ang mga unang patak ng ulan ay dahan-dahang bumagsak sa ibabaw ng tubig. Bumubuo na maliliit na bilog sa ibabaw ng ilog. Nararamdaman ni Kiko ang ritmo ng kalikasan kabog ng puso, ngunit tahimik din, parang ang ilog ay nagsasalaysay ng sarili nitong kwento. Ang ulan ay mabilis na naging malakas. Binago ang tahimik na ilog sa mga maliliit na alon at mabilis na agos ng tubig. Ang balsa ay nanginginig, hawak ng mahigpit ni Kiko at Andoy ang mga paddle sumusunod sa mga tagubili ni Tomas. Mahigpit ang hawak at sumabay sa agos ng ilog at huwag matakot, paalala ni Tomas. Nararamdaman ni Kiko ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit natutunan niyang manatiling kalmado sa gitna ng pagsubok. Makinig sa agos ng tubig, magmasid sa pagdaloy at makipag-coordinate ng maayos kay Tomas at Andoy. Habang ang ulan ay humuhupa, napansin nila ang mga hayop na lumalabas sa pampang ng ilog. Isang maliit na buwaya ang dumadaloy sa tubig. Ilang ibon ang naghahanap ng masisilungan at isang grupo ng mga ibon ang nagsasayaw sa ibabaw ng tubig. Maingat na sinabi
ni Thomas kay Kiko. Tingnan mo sila anak, namumuhay sila sa ilog na ito. Alam nilang iwasan ang panganib at sanay silang mag-adjust sa anumang pagsubok. Ganon din tayo, dapat nating matutunan ang pagiging matalino para malampasan ang lahat ng hirap. Pinagmamasdan ni Kiko ang mga ibon at naramdaman ang tapang na dumarating sa kanyang puso. Napagtanto niya na bawat pagsubok, maliit man o malaki, ay tumutulong sa kanya na maging mas matatag. Pagkatapos ng bagyo, bumalik ang asul na kalangitan. Ang liwanag ay dumaan sa mga ulap at kumikislap sa ibabaw ng ilog, parang mga piraso ng salamin. Nararamdaman ni Kiko na ang kanyang katawan at isip ay bumangon, puno ng enerhiya. Hindi na ako natatakot, mahinang sinabi ni Kiko sa sarili. Ngumiti si Tomas, inilahad ang kamay at inilagay sa balikat ni Kiko. Natuto ka na ng isang mahalagang aral. Ang tapang ay hindi ang hindi matakot, kundi ang pagharap at pagtagumpayan ang takot. Ang katalinuhan ay ang marunong makinig at matuto mula sa kalikasan. Ang balsa ay patuloy na umuuga, ang tunog ng tubig na dumadaloy at ang huni ng mga ibon ay nagsanib, sumasabay sa ritmo ng puso ni Kiko. Napagtanto niya na ang mga panganib sa ilog ay hindi lamang pagsubok sa labas, kundi isang paraan upang palaguin ang puso at isipan, upang maghanda para sa mga paglalakbay na darating. Maagang umaga, habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa ibabaw ng tubig, umalis sina Kiko, Tomas at Andoy mula sa isang lumang nayon sa tabi ng ilog. Ang balsa ay dahan-dahang dumadaloy, dala ang hininga ng makalumang kagubatan at ang banayad na liwanag ng bukang liwayway. Pinagmamasdan ni Kiko ang nayon sa likuran, kung saan ang mga kwento ng kababalaghan at ang kumikislap na liwanag ay naiwan sa kanyang isipan. Alam niyang umalis siya sa isang puok ng kaligtasan, patungo sa mga hindi pamilyar na lugar, kung saan lahat ng bagay ay hindi pa tiyak. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga hindi kilalang tao sa pampang ng ilog, mga tao na hindi kasing kabait ng mga nakaraang tao sa nayon. Ang iba sa kanila ay tila nagdududa at may ilan pang nagtatangkang pigilan ang kanilang daraanan o magbigay ng maling impresyon. Nararamdaman ni Kiko ang tensyon sa hangin. Si Tomas ay mahina ang boses. Nakikita mo ba, Kiko? Sa mundong ito, hindi lahat ng tao ay may mabuting layunin. Kailangan mong matutunan kung paano basahin ang sitwasyon at magdesisyon kung paano kumilos ng tama. Halos mawalan sila ng daraanan sa isang pagkakataon. Si Kiko at Andoy ay nagtulungan kay Tomas. Maingat na ipinaliwanag at ginamit ang magagandang salita upang mapawi ang anumang hindi pagkakaintindihan. Nang maglaon, napagtanto nila na ang katapatan at pasensya ay mas magaan kaysa magtalo. Sa paglalakbay na ito, natutunan ni Kiko na ang bawat desisyon ay may kalakip na resulta. Ang maling pagpili ay maaaring magdala sa kanila sa maling daan o magdulot ng panganib. Ngunit ang matalinong desisyon, batay sa moralidad at katalinuhan, ay magbubukas ng mga bagong pagkakataon. Mahina, binulong ni Kiko sa sarili. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa pagpunta kung saan mo nais, kundi pati na rin ang pagpili ng tama at pagtanggap ng responsibilidad. Ngumiti si Tomas. Tiningnan si Kiko at Andoy. Bawat pagsubok ay isang aral. Hindi mo lang matutunan ang paraan ng buhay, kundi matututo ka ring maging tao. Ang balsa ay patuloy na dumadaloy. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw at tatlong tao ang patuloy na umuusad sa mga puok na hindi pa nila nakikita. Ang mga mabababang bundok, makakapal na mga tambo at mga dalampasigan sa tabi ng ilog ay bumuo ng isang tanawin na pamilyar at misteryoso sa parehong oras. Ang mga tunog ng kalikasan ang alon na dumadaloy, ang mga ibon na umaawit at ang malumanay na hangin na dumadapo sa mga dahon ay nagbibigay kay Kiko ng kapayapaan sa kabila ng pakiramdam ng pakikipagsapalaran. At napagtanto niyang ang bawat sandali sa ilog ay isang pagkakataon
upang maging mas matalino at mas maligaya. Bawat hakbang, bawat desisyon ay nagdadala sa atin sa mas malalaking bagay. Bulong ni Kiko. Ang puso ay puno ng pagnanais at pag-asa. Ang balsa ay tahimik na dumadaloy patungo sa mga hindi pa alam na mga abot tanaw na nagbubukas ng pinto para sa mga mahiwagang paglalakbay at mga mahahalagang aral tungkol sa moralidad, tapang at katalinuhan. Ang balsa ay dahan-dahang dumadaloy sa isang makipot na bahagi ng ilog kung saan ang mga matatarik na bato at makakapal na mga sanga ng puno ay bumubuo ng isang mahiwagang dilim. Bigla, mula sa likod ng isang matalim na liko, isang grupo ng mga masasamang tao ang lumitaw. Malinaw na naghahanap sila ng kayamanang narinig nila mula sa lumang nayon. Naramdaman ni Kiko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang hininga ay nagmamadali, ngunit kasabay nito ay isang kakaibang determinasyon ang sumik sa kanyang puso. Mahinang sinabi ni Tomas, "Ito ang pinakamalaking pagsubok na hinarap natin, Kiko. Kailangan mong manatiling kalmado at gamitin ang iyong katalinuhan." Nagdesisyon si Kiko at ang kanyang grupo na protektahan ang mahalagang kayamanang nahanap nila sa kagubatan, habang inililigtas din nila ang isang tao mula sa mga masasamang tao. Ipinagpatuloy nila ang pagpedal ng balsa ng maayos, at sa gabay ni Tomas, pinangunahan nila si Andoy upang magmaniobra ng maingat at iwasan ang mga panganib. Ang liwanag ng hapon ay dumaan sa mga dahon, gumagawa ng kumikislap na mga guhit sa ibabaw ng tubig na nagbigay ng pakiramdam ng parehong pagkabighani at tensyon. Napagtanto ni Kiko na ang tapang ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang mabilis na pag-iisip, tamang desisyon, at ang pagtatanggol sa mga bagay na mahalaga. Sa gitna ng pagsubok, naramdaman ni Kiko ang kanyang pagbabago. Hindi na siya natatakot sa mga kaaway. Natututo siyang makipag-cooperate kay Tomas at Andoy ng epektibo at nauunawaan niyang ang katalinuhan, tapang at determinasyon ay ang pinakamalakas na sandata. Isang sandali nang ligtas nilang naiwasan ang mga masasamang tao at nailigtas ang tao, pinagmamasdan ni Kiko ang kumikislap na tubig sa ilalim ng liwanag ng takip silim at binulong sa sarili. Hindi na ako yung batang natatakot sa pampang. Ako'y lumago na at handa na sa anumang pagsubok. Ngumiti si Tomas. Inilagay ang kamay sa balikat ni Kiko. Natutunan mo na ang isang mahalagang aral. Ang tapang ay hindi ang hindi matakot, kundi ang kakayahang kumilos ng tama sa harap ng takot. Ang paglalakbay sa ilog ay umabot sa rurok. Ang mga masasamang tao ay umatras. Ang tao ay nailigtas at ang kayamanan ay ligtas na naingatan. Habang ang araw ay unti-unting lumubog, ang takip silim ay nagbigay ng gintong liwanag sa ilog at sa kagubatan. Nakaupo si Kiko sa balsa, pinagmamasdan ng mahinahong agos ng tubig. Naririnig ang huni ng mga ibon sa pagtatapos ng araw at ang tunog ng mga alon na dumarapo sa pampang. Naramdaman niya ang kapayapaan at kasiyahan. Bawat pagsubok ay tumutulong sa isang tao na maging mas matatag, mas malakas at mas tiwala sa sarili. Natutunan ko na ang tapang, katalinuhan at pagpapahalaga sa mga kaibigan, bulong ni Kiko. Ang puso ay puno ng tiwala at pag-asa. Ang balsa ay tahimik na dumadaloy, dala ang tatlong tao at ang mga mahahalagang aral, handa na para sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay. Isang bagong araw na puno ng pag-asa at kapayapaan sa Ilog Pasig. Maagang umaga, ang sinag ng araw ay sumik sa ibabaw ng Ilog Pasig. Pinapaitim ang tubig ng gintong liwanag. Ang manipis na hamog ay bumabalot pa sa mga sanga ng mga puno, lumilikha ng isang tahimik at mapayapang tanawin. Nakatagilid si Kiko sa balsa. Ang mga mata ay nakatutok sa unahan, kung saan ang ilog ay dumadaloy sa paligid ng mga burol, mga tambo at isang lumang nayon. Nararamdaman niya ang pusong puno ng kagalakan, pag-asa at kalayaan. Matapos ang mga araw ng pakikipagsapalaran, napagtanto ni Kiko
na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pagpunta kung saan nais, kundi tungkol sa pag-unawa sa sarili, pagkatuto at pagtanggap sa paglago at pagpapahalaga sa mga kasama sa buhay. Si Tomas ay naglagay ng kamay sa balikat ni Kiko. Ang boses ay puno ng kabigatan. Makikita mo, Kiko, ang tunay na kalayaan ay nasa loob mo. Natutunan mong maging matapang, matalino at mamuhay ng tapat. Ngumiti si Kiko, tiningnan si Andoy na naglalaro sa balsa at napagtanto na ang tunay na mga yaman sa buhay ay pagkakaibigan, kabutihan at tapang. Sa mahabang paglalakbay, natutunan ni Kiko ang mga mahahalagang aral. Pagkakaibigan, palaging magkasama, magbahagi ng kasiyahan at lungkot, kalayaan. Alamin kung paano pumili ng tama, tanggapin ang responsibilidad at pahalagahan ang buhay. Kabutihan at katapatan. Tumulong sa iba, makinig at mag-obserba upang maging mabuting tao. Tapang at katalinuhan. Harapin ang mga pagsubok. Mag-aral mula sa kalikasan at mga tao. Bawat aral ay tulad ng mga hiyas na maingat na itinatago sa puso ni Kiko. Ginagawa ang bawat pakikipagsapalaran ng mas makulay at hindi malilimutan. Ang balsa ay tahimik na dumadaloy sa ilog. Ang tunog ng tubig ay mahina. Ang huni ng mga ibon ay naririnig mula sa malayo. At ang hangin ay dumadampi sa mga dahon. Pinikit ni Kiko ang mata. Nararamdaman ang ritmo ng kalikasan na para bang bawat hininga ay nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon at bawat ilog ay nagdadala ng mga kamangha-manghang bagay. Bulong ni Kiko, ang malawak at payapang ilog Pasig ay nagdadala ng mga kwento ng tapang, pagkakaibigan at kalayaan. Alam ni Kiko na maaaring magpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit handa na siya sa lahat ng darating na may pusong matatag, katalinuhan at paniniwala na puno ng pag-asa. Ang balsa ay tahimik na dumadaloy, sumasabay sa liwanag ng umaga at mga tunog ng kalikasan. Tinatapos ang isang mahiwagang pakikipagsapalaran, ngunit nananatiling puno ng kapayapaan upang magbigay ng init sa puso bago matulog. Ang pakikipagsapalaran ni Kiko kasama sina Tomas at Andoy ay hindi lamang isang paglalakbay sa pagtuklas ng ilog Pasig at mga hindi pamilyar na lugar, kundi isang paglalakbay ng paglago ng kaluluwa at isipan. Mula sa isang batang 30 taong gulang na nakatira kasama ang kanyang lola, takot at hindi pa nakalabas sa pamilyar na mundo, natutunan ni Kiko ang mga mahahalagang aral, tapang at katalinuhan. Huwag matakot harapin ang mga pagsubok, manatiling kalmado at gumawa ng tamang desisyon. Ang tapang ay hindi ang hindi matakot, kundi ang kakayahang kumilos sa harap ng takot, pagkakaibigan at pagkakasama. Ang mga tunay na kaibigan tulad nina Andoy at Tomas ay tumutulong sa atin na magbahagi ng kasiyahan, magtagumpay sa mga pagsubok at matutong magtiwala sa isa't isa, kabutihan at katapatan. Laging magmalasakit, magtulungan at panatilihing tapat ang puso, kahit sa harap ng mga hindi inaasahang tao o mga mapanlinlang na tao. Tunay na kalayaan, hindi lamang ito tungkol sa pagpunta sa kung saan mo nais, kundi ang pag-unawa sa iyong sarili, tanggapin ang mga desisyon mo at pahalagahan ang buhay sa paligid, pagkakatuklas at imahinasyon. Ang bawat karanasan, bawat kwento ng kababalaghan o mga lihim ng kalikasan ay nagbubukas ng pinto para sa imahinasyon at pagkamalikhain, nagpapalago sa malikhain at sensitibong kaluluwa. Sa huli, ang ilog Pasig ay naging simbolo ng buhay, kung saan bawat pagsubok, bawat tao na iyong makikilala sa daan ay isang mahalagang aral, at bawat tahimik na sandali ay nagpapaalala na ang paglago ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Si Kiko ay naging mas malakas, mas tiwala sa sarili, at natutunan na pahalagahan ang mga espiritual na halaga na dati hindi niya napapansin.
At tulad ng patuloy na dumadaloy na ilog, ang buhay ay patuloy na nag-aalok ng mga bagong pagkakataon, mga kamanghamanghang bagay na puno ng kapayapaan upang ang bawat isa ay magpatuloy sa pagkatuto, paglago, at tamasahin ang tunay na kalayaan.